Magtatanim tayo ngayon ng citronella. Ganito itsura ng citronella. Naharbisan ko na ito, pero isang puno lang ito, dumami na siya ng dumami. Kaya pinaghiwa-hiwalay ko na sila para maitanim sa ibang paso para pag buhay na siya, saka natin siya paghiwa-hiwalayan. Ito isang puno lang ito, pero ganito kadami yung naging seedlings. Bumili ako ng, di ko alam kung 7 yung nabili ko, pero marami na ako na-harvest. Nakagawa na ako ng hydrosol na citronella para sa lamokis. At ngayon, yung isang puno na to, pinaghiwa-hiwalay ko lang ngayon. Medyo natuyo na nga kasi 2 araw na siya. Busy lang ako. Hindi ko nagawa. Dahil ang dami kong ginawang bagay-bagay. Nagsabado, linggo, lunes, martes, at ngayon, Miyerkules. Kaya ang tagal niyang kaya medyo natuyot na siya. Pero ngayon, itatanim natin siya rito sa lupa. Para noon ay, pagka nakita ko na mahaba na yung kanyang at lalaban na yung ugat, saka ko siya paghihiwa-hiwalayin. Ganon. Pero kailangan shaded lang muna ang citronella. Medyo mahirap nga itong buhayin, pero awa ng Diyos, nakabuhay na ako. At marami na akong binhi, kaya lang itong isa na to ay kinuha ko para dito ko siya binhiin, para makapagtanim din. Nakakatuwa ang citronella kasi ay hindi siya dinadapuan ng hayop, kaya maganda siya. At ang kagandahan nito, kung ang lugar natin maahas, lalo sa farm, marami ring ahas, kaya lang hindi nila nailagay sa lugar na dapat yung masukal na dadaan nila. Pero ngayon ay papagilid ko sa lahat ng gilid ng farm para maiwasan ng mga snake, maiwasan ng mga lamok. Sa gilid ng bahay dapat meron din tayong citronella. At kung ikaw ay plantita, dapat di ka ma-arch, diba? At kung gusto mo ng blessing, ay maging productive ka lang. Huwag kang humasa sa hingi. At yung kapitbahay mo ay mayroong ganyan, ikaw ay hindi nahihingi, hindi ka na magtatanim. Sa maliit na paso lang, pwede kang magkaroon ng blessing. Ayan, parang palay lang yan. Kasi nagtanim ako ng palay nung araw, kaya sanay akong At nangarap ako na pagpalain ng Lord. Ayan, mangarap lang kayo. At darating ang araw, yung pinapangarap ninyo, magkakaroon ng katuparan. Ganon ang buhay. Buhay ay mahiwaga. At basta kasama natin si Lord, ay may blessing. O yan, ganyan. Tapos, mas maganda yung pinupungos natin ito para hindi na umagaw sa atensyon ng ugat. Makakilo siya ng mabuti. Ganon. Tapos, didiligin natin ng may pagmamahal. Ayan. Ayan yung aking bagong ampalaya na katatanim ko lang. Hindi ko pa siya nalilipat. Lahat ng bagay ata ay gusto kong gawin. Kailangan inaalisan ko yan para noon magsanga siya. Ayan ampalayang lang yan guys. Ampalayang ligaw. Gusto ko ng ampalayang ligaw kasi masarap sa yun, sa pakbet. Kaya nanguha ako ng ampalayang ligaw sa kalsada. Nakakita ako ng magulang. Tinanim ko. Ayan, tubo na siya ngayon. Ito yung pinaka-mother plant niya. Pero kailangan pa rin siyang maging mother. At ang pinandidili ko sa kanya ay kumuha ako ng ilang pirasong hito. Siguro mga 10 pieces na hito sa farm. At inalagaan ko siya doon sa aking cooler hanggang hindi ko pa naman ginagamit yung cooler. Pag ginamit ko, ililipat ko naman siya doon sa balde na yan. At yung pinaka-tubig ng hito, pag nagpalit ako weekly, yun ang pinandidili ko rin sa halaman. Kasi malaking bagay din yun. Maraming nutrient din ang mga ng fish. Diba? Alisan natin yan. Meron din lemongrass, parang lemongrass, ganon din ko ang pagtatanim ng citronella. Nabili ko to kay Sister Joy.
mahilig po ako talaga sa mga bagay na may pakinabang. Pag walang pakinabang ang isang bagay, ayaw ko po. Kaya ako'y sumasali lang sa mga bagay na may pakinabang. Pero kung wala, ay naku, di mo ako papakinabangan. Pero mahilig ako mag-dance. Bakit ako mahilig mag-dance? Kasi nakaka-relax po ang pagsasayaw. At exercise na rin po yun. Ganon. Hindi dahil ano pa man, hindi yung kasalanan. May mga tao kasi na tingin nila sa sumasayaw ay ewan. Pero sa akin po ay ano yan, bonding time at joy at dadami ay yung friendship. Ayan. O, diba? Kaya siksikan po sila, eh bubuhayin ko lang naman ito rito. Pagka buhay na siya, ililipat ko siya ulit. Ganyan po ang nagsisidling ng mga bagong pananim. Pagka nakita natin na may bagong usbong na dyan, ibig sabihin, nagtagumpay na siya. It's alive. O, diba? Ayun, o, diba? Nakakailan na tayo. Ang dami na natin na itanim. O. Sandaling oras lang yan. Kinuha ko yung oras ko sa dapat ay habang namang nakasalang ang aking labahin. O, ayan. Ito naman ang gagawin ko. Kailangan lang tayo talaga be fruitful. Huwag ho nating isipin ang problema. Isipin natin ang solusyon. And God is a good God. Tiwala lang ang kailangan sa bawat isa. Maniwala kayo na ang Diyos ay mabuti na kayang gumawa ng himala sa inyong mga buhay. Biruin nyo naman yan, oh. Isang citronella lang ito. Pero bakit naparami ko siya ng ganito? Kaya sinabi ng Lord sa Mateo 28:18-20, ibinigay na sa akin ng Ama ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo, bautisamuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko. At naniwala ako na ganun. Kaya kahit saan ako magpunta, nagsishare ako ng Word of God, kung paano ako binago ng Lord, kung paano ako pinagpala ng Lord. Eh, ganun din ang mga halaman. Nauna nga nilikha ng Diyos ang mga halaman. Nilikhain natin ang mga halaman. Para kanino yun? Para sa iyo at para sa akin. Eh, kung hindi tayo magtatanim at aasa lang tayo lagi sa bili-bili, eh, paano? Eh, magkano bili ko ng isang seedling nito? 150 po. O ngayon, ang dami na. Kung ibebenta ko to at tumubo na to sa 150. Rich na si Doña Sally lalo. O, nakakailan na tayo, guys. O, dami na. O, pag nabuhay yan. Ay, nako. Matutuwa kayo pagka kayo ay naging plantita. Dahil, sabi ng iba, ay, hindi green thumb ang aking kamay. Eh, ano ang kamay mo? Alam nyo po, nasa nag-iisip lang yan. Hindi mabubuhay ang halaman. Kung katatanim mo lang, ay ilalagay mo na siya sa sikat ng araw. Hindi mabubuhay ang halaman kung hindi mo siya didiligan. At hindi mabubuhay ang halaman kung wala siyang nutrient. Importante po ang nutrient. Eh, ano ba ang mga nutrient? Ayan po, ay galing din sa halaman. Kaya, cycle lang po yan. Kaya ako, ginagawa ko lahat ng marami kong mga dahon, gaya ng kangkong, talbos ng kamote, talbos ng kamoting kahoy. Napakabilis pong magtalbos ng kamoting kahoy. Marami din po akong tanim ng kamoting kahoy sa farm. At din ako bumibili ng mga kasaba. Kasi magpapaharvest lang ako pag gusto kong kumain ng kasaba. At gusto kong gumawa ng sumang kasaba. Ano ba yun? Yung suma na kamoting kahoy. At kung gusto kong kumain ng pais, dahil pag nagluluto ako ng pais, naalala ko si Mother Dear. Dahil yun nang binibigay niyang pamerienda sa kanyang mga anak, dahil 10 ang anak niya. Yan, natuto siguro ako ng bata pa lang ako ay sanay na ako mag-work to do.
hanggang sa lumaki ako, ay ganun ang ginawa ko. Pati mga anak ko po ay mga masisipag sila. Lahat kami ay formulator, lahat kami negosyante. Dahil ipinakita ko sa kanila na ang pagninegosyo ay napakaganda. Marami kayong matutulungang tao. Kasi pag empleyado ka, limitado yung kaya mong tulungan. Matutulungan mo lang si bossing. Pero yung ikaw, yung oras mo ay kailangan din. Papasok ka ng alas 8 ng umaga, uwi ka ng alas 5 ng 5:30 ng hapon. Daming, ako pa naman, gusto ko, masarap na sarap ako matulog. Ang tulog ko gising ako ay 7. Paano kung nagtatrabaho ako? Na masisisanti ako. Kaya hindi pala ako pang trabahador, kundi pang negosyante. Paggising naman po ako, hanggang alas 12 ng gabi, pwede mo akong pagtrabahuhin. Ganyan po ako. Kasi, kung matulog naman ako, 1:00 ng gabi. Kaya, medyo at yung isip ko, hindi ko nilalagay sa anumang bagay na hindi maganda. Productive pa rin po ang aking isipan. Kung may nakita akong bagay na makabuluhan o gaya nakapaligid sa aking tahanan, mga bagay na feeling nung iba ala ng pakinabang, sa akin po yan lahat may pakinabang. Mga dahon ng mangga, ginagamit ko rin po yan sa aking soap making, at ibinebenta ko din yan sa online. Hindi nyo ba alam na lahat ng bagay pwede nyo nang ibenta ngayon? O yan, ito pong lupa na to ay mayroong mga darak, rice bran, meron siyang kusot, meron siyang tain ng vermicast. Kaya lang, nabili kong vermicast, parang hindi na totoo. Kasi hindi tumaba ang mga halaman. Puro ko pa naman minsan siya pagka seedlings. Hindi maganda ang pagkakatubo. Sayang talaga. Hinayang ako. Yung mga unang binigay niya, maganda. Pero yung mga huli na, may mga buo ng saging, may kahoy pa. Ang dami ko nang nabili doon. Kaya naman ako sabihin sa kanya na, bakit ganon? Fake yung binigay mo. Pero alam naman nila siguro Kaya hindi na lang ako nagreklamo. Importante, basta lahat sinubukan mo. Kung nasasabihin ng pangalan niya, baka nanonood siya. Mas maganda lang, next time ay ayusin na lang. Kasi ang business ay business. Alam naman natin yung ating binibili. Hindi tayo pwedeng sa dami ko nang nabili. Alam ko yung totoo. May isang binili naman kami dati. Puro uwang ang laman ng Ay nako, hindi rin tumataba ang mga halaman. Kaya mag-aalaga na lang ako ng bulate. Ganun po yun. Kaya ngayon, mayroon na rin po ako mga bulate na pero kailangan pag nag-alaga po kayo ng bulate, marami din po kaming kapalpakan sa pag-aalaga ng bulate. Ang buhay negosyante po ay dapat di ka takot. Di ka takot sa pagkakamali. Di ka takot na minsan malugi dahil hindi maiwasan po yun na sumasablay. Kaya sa dami po naming sablay, hindi na mabilang. Kaya lang, sa dami ng katagumpayan, hindi na rin mabilang. At naniniwala kami, pag may mali, ay matrikula lang po yun. At hindi ka dapat huminto. Kung ikaw ay nabigo sa simula, subok ulit. Ibig sabihin, may mali, kaya hindi nagtagumpay. Kaya bilang isang negosyante, ay marami po kaming naituturo sa mga nagsisimula. Ang mga anak ko ay nagtuturo din online, nagtuturo din sila sa proseso kung paano magsimula, lahat, kung paano mag-export, paano magsimulang mag-exhibit, ayan po. Kasi natutunan namin, gusto rin po namin ibinabahagi. Dahil gusto namin lahat ng Pilipino umunlad ang buhay.
Ayan. Hindi man ako talagang farmers, pero sa biyaya ng Diyos, lahat ng itinanim ko po ay nabuhay. Lahat ng walang hindi nabuhay. Kaya wala man akong diploma sa farming. Maraming tao may diploma, pero hindi naman ginagawa. Kumuha lang ng diploma. Ayoko ng ganun. Pero marami rin po akong kinuhanan na nag-aaral ako sa TESDA. Lahat pinag-aaralan ko po. Lahat ng bagay na alam ko ngayon ay pinag-aralan ko po yun. Sa farming lang hindi. Kung hindi naman nag-aralan, nag-research, nagbasa ng libro. Sa ngayon, wala na pong mahirap dahil meron tayong katuwang. At higit sa lahat, may Diyos na mabuti na pwede nating sandigan at pagtiwalaan. Biruin nyo yan. Kada daldal ko lang sa inyo, natapos ko yung trabaho ko. Kaya gusto ko lagi may kausap. Pero hindi naman lahat ng tao gusto kong kausap. Yung taong ayaw ng salita ng Lord, no talk. Pero pag ang tao hindi inaantok pag kinakausap ko, ibig sabihin, ganado siya sa sinasabi ko. Pero pag ang tao higab na higab, titigil na ako. Sayang ang salita. Kung ayaw mo naman minsan naman may mga tao na feeling niya ay mas magaling sila sa akin. Wala namang magaling. Magaling si Lord. Makinig lang tayo sa bawat patutuon ng tao at may matututunan tayo doon. At unawain natin lagi na naparito ang Diyos para tayo ay pagpalain. Kaya sabi sa John 10:10, I have come that you might have life and more it abundantly. Ako po, nung nagtanim ng bata pa ako, minsan ko lang naranasan makipagtanim kasi nung nagtanim po ako, dami kong baon, 2 kami magkapatid. Tapos, pagka 7 piso lang ata ang aking kinita noon, nagkasakit ako, nagkasakit din yung kuya ko. Kaya simula noon, sabi ng mother ko, ay huwag na kayo magtanim, hindi kayo manananim. Kasi konting lang ay nagkasakit na daw kami. Kaya nangyari, hindi na kami nagtanim, pero naranasan ko. O, diba? Kaya nung lumaki na ako, yung lolo ko naman, mahilig siya magtanim. Lahat, andon ako. Nakikichismis ako sa kanya. At doon ko natutunan. Nagbibilang yun ng mga aanihin niya kahit wala pa. Siyempre ngayon, didiligan naman natin yan, no? Diba? Ito yung alaga akong hito. Yan, mga halaman ko, ayan yung hito ko. Yung pinandidili ko dyan, yan. Ito yung hito ko namang isa. Maliit pa po yun. Baga sa anak ng hito namin na native, kinuha ko at pinarami. Ayan. Diligin po natin yan. At hayaan lang natin siya dyan. Tatakpak ko pa ng plastic yan para na hindi siya ma-stress. Pero importante kasi yung maikli yung hose ko. Importante naputol ko kasi. Pinunggol ako. Ayan hanggang sa pader meron po tayong tanim. Ito lilipat ko na sa mas malaki yan. Pati durian meron po ako. Tinanim ko mula sa buto. Ito naman mga yan, mga bawang. Ayan, bawang. Ito mga bagong alokbati yan. Malaki na yan, ang palaya. Hinahayaan ko lang muna sila dyan. At ito ay, po ito? Yung amla. Bumili ako ng amla sa Japan ba yun? Ayan, mga alokbati na bago po. Mga 1 week yan o 15 days. Ito naman ay gagawin natin sanang swimming pool. Kaso lang, sabi ng mga
Sa farm na lang kami gumawa ng swimming pool. Ayan, mga strawberry ko naman ito. Ayan, isa lang yan pero naparami ko. Ayan, maraming runners. Ito naman ay Tarragon. Ayan, napabayaan ko din dahil napaka-busy ko. Ayun naman ay green tea. Ayan. Ay karoon ng uwang. Ayan, ayan ang perhisyo. Oh. Minsan may uwang po na yung mga palong manok ko naman ay medyo hindi na ako nagandahan nung natuyo. Kaya ginawa ko ay gagawin ko na lang siyang fertilizer. Kasi hindi masyadong naging hindi naging red. Kasi yung mga palong manok ko, hindi nyo ba alam na ginagawang salad yan? Nakakain po yan at pwede rin po yan. Maganda yan sa cosmetic, sa hair. Ay, pinatubo ko yun, no? Nung nagpahukay ako, may lumabas na mga ganyan. Sabi ko, parang nasa gubat, Ayan, nakakatawa ang mga pananim ko, di ba? Sa lahat ng bagay, ay talaga sipag lang ang kailangan. Ayan. Ayan. Ayan ang aking mga hito. Papakainin ko sila. Ayan, sa umaga pa lang, dami ng work. Ayan. Ang pagkain po ng hito ko kasi pits. Hindi ako nagpapakain sa kanya ng kulok na bituka. Ayoko. Kaya hindi ako kumakain ng hito pag sa iba. Yung alaga ko lang na hito ang kinakain ko kasi matamis talaga siya. Kalilinis ko lang kasi ng niya. Ang hito, pagka nilinis mo siya, yung kanyang tubig, ay kailangan lalagyan mo sila ng tubig din na dating tubig niya. Kaya, ayan, medyo dark ulit. Kasi, maninibago kasi sila. Ayan, na-stress ata eh. Pero nakakatawa po ang hito, guys. May sugat sila, nagkagatan sila nung unang daling ko dito eh. Nagulat na lang ako, gumaling silang kusa. Ganun kagaling ang mga isda. Ayun yung isang hito ko na maliliit, guys. Aakyat yun mamaya, kakain din sila. Kaya lang, minsan binibigay ko sa kanila ay moringa. Ayun, naglabasan na sila. Minsan nahihiya sila eh. Nahuli ko sa bilmit yan. Sabi ko, dapat uulam ko. Ang nangyari, sabi ko, alagaan ko na lang kayo para yung tubig na ihi nila, tubig na nila, ay pandili ko din sa halaman. Malaking bagay. Natutuwa ka pa kasi may alaga ka. Pag gusto mo mag-fishing, ilagay mo lang yung bilmit mo dyan, ulam mo na, diba? Ang cute nila. Maliit lang dati yan, pero ngayon ang laki na. Pero habang dumadami hito, nasisiksikan, mas magaling. Kaya yan po, mga simpleng kaalaman na natutunan ko, na gusto ko naman binabahagi sa inyo. Kaya God bless you and more blessings sa ating lahat.